Naman pong magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kaibigan ko. Kumusta po kayo? Nawa ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. Salamat sa ating Panginoon dahil mula po sa ating pagising ay nagawa po natin yung mga bagay na dapat gawin para sa pamilya o sa ating mga sarili, At higit sa lahat para sa ating Panginoon dahil araw po ng linggo ngayon. Unahin po muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran upang idagdag naman ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ako po ay mamaya pang 3 o'clock sa live stream. Kaya mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko po kayong makinig at sabayan ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay nasa pang 42 days na po natin, day 42 natin ngayong araw. At tayo po ay nasa book of, sa aklat na po tayo ng Josue. Yan, Tagalogin natin kasi Tagalog Bible ang ginagamit natin. Nasa Josue chapter 6 na po tayo. Gabayan po tayong lahat ng ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Samahan tayo ng presensya ng Holy Spirit na maunawaan po natin ang salita ng Diyos na ating binabasa. Simulan ko na po mga kaibigan, kahit po maraming ingay sa paligid, nawa YouTube ay hindi mo ako makopyright kasi kaliwat kanan ang nagkakantahan ng mga videoke. Pag araw po ng linggo ay hindi maiwasan ang mga videoke. Ngunit hindi po tayo patatalo sa mga ingay na yan. Magpatuloy na po tayo mga kaibigan ko. Chapter 6 ng Josue, ang pagbagsak ng Jericho. Ipininid ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, "Pakinggan mo ito. Ipalulupig ko sa inyo ang Jericho, 10 ng kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho, minsan 1 araw sa loob ng 6 na araw. Pauunahin mo sa kaba ng tipan ang 7 saserdoting may dalang mga tambuli. Sa ika-7 araw, makapito kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga saserdote ang dala nilang tambuli. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, sisigaw kayong lahat ng ubod lakas sa sandaling iyon, babagsak ang muog at walang sagabal na makapapasok sa lungsod ang lahat." Kaya tinawag ni Josue ang mga saserdote at sinabi sa kanila, "Dalhin ninyo ang kaba ng tipan. Mauna ang 7 saserdoting may dalang mga tambuli." At sinabi naman niya sa mga tao, "Lumakad na kayo, lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo sa kaban ni Yahweh ang mga kawal na pambungad." Tulad ng sinabi ni Josue, lumakad na sa unahan ng kaba ng tipan ang 7 saserdoting may dalang tambuli at habang daay hinihipa nila ang mga ito. Nauuna sa mga saserdote ang mga kawal na pambungad. Kasunod naman ng kaba ng tipan ang mga kawal na panghuling hanay, samantalang walang tigil ang tunog ng mga tambuli. Ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, "Huwag kayong sisigaw o magsasalita kaputok man hanggang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat." Sa utos nga ni Josue, iniligid nilang minsan sa lungsod ang kaba ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampamento at doon sila nagparaan ng gabi. Kinabukasan, maagang gumising si Josue, binuhat ng mga saserdote ang kaba ng tipan at muling nauna rito ang 7 saserdote na walang tigil ng pag-ihip ng dala nilang tambuli. Muling lumagay sa unahan nila ang mga kawal ng pambungad, samantalang ang mga panghuling hanay ay lumagay sa likuran ng kaba ng tipan. Patuloy ang tunog ng mga tambuli, naligid nga nilang minsan ang lungsod noong ika-2 araw, at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampamento. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Sa ika-7 araw, bumangon sila ng magbukang liwayway at lumigid ng makapito sa lungsod. Noon lamang nila ito niligid ng makapito. Sa ika-7 ligid, hinipa ng mga saserdote ang mga tambuli at iniutos ni Josue sa mga tao, "Sigaw kayo! Ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod, ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay tutupugin bilang handog kay Yahweh.
Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang maliligtas sapagkat itinago niya ang ating mga tiktik na sinugo roon at huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay roon. Lahat ay tutupukin kapag kumuha kayo ng anuman. Kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay nangyari sa ginto, pilak o tanso, bakal ay para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabang yaman. Hinipan nga ng mga saserdote ang mga tambuli at nagsigawan ang mga tao nang marinig niya. Nang marinig iyon, bumagsak ang mga muog ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at naagaw nila ang lungsod. Pinagpapatay nila ang lahat ng tao sa lungsod, lalaki at babae, matanda at bata, at pati ang mga asno, baka at tupa. Sinabi ni Josue sa 2 tiktik na sinugo niya, pumunta kayo sa bahay ng babaeng inyong tinuluyan. Ilabas ninyo siya at ang buo niyang angkan ayon sa inyong pangako sa kanya. Pumunta nga sila at inilabas si Rahab, ang kanyang ama, ina, mga kapatid at mga kasambahay. Inilabas din nila pati ang kanyang mga kamag-anak at dinalang lahat sa kampamento ng Israel. Sinunog nila ang lungsod at tinupok ang lahat ng bagay na naroon, liban sa mga yari sa ginto, pilak, tanso o bakal. Ang mga ito inilagay sa kabangyaman ni Yahweh. Iniligtas ni Josue si Rahab, ang kanyang angkan at pati mga kamag-anak sapagkat itinago niya ang mga lalaking sinugo niya upang maniktik sa Jericho. Ang kanyang mga inanak at inapo ay namumuhay sa Israel magpahanggang ngayon. Noon di pinapanumpa ni Josue ang buong bayan sa ngalan ni Yahweh, sumpain ang sinumang magtayong muli ng lungsod na ito ng Jericho. Mamamatay ang anak na panganay ng sinumang muling maglalagay ng mga saligan nito. Mamamatay ang anak na bunso nang magbabangong muli ng kanyang mga pintuan. Hindi ihiwalay ni Yahweh si Josue at nabantog ang kanyang pangalan sa lupaing iyon. Chapter 7. Ang kasalanan ni Akan. Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha ng anuman sa Jericho, sapagkat yaoy tutupukin bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carmi, apo ni Zabde, at apo sa tuhod ni Zerah mula sa lipi ni Judah, ay kumuha ng ilang bagay na pinagbabawal kunin, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Nagsugo si Josue ng ilang tao buhat sa Jericho upang maniktik sa lungsod ng Hai, sa silangan ng Betel at malapit sa Bet-aven. Pagbalik nila'y sinabi kay Josue, hindi na po kailangang pumaroon ang lahat. Magpadala lamang kayo ng 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Hai. Huwag na ninyong pagurin ang lahat sapagkat maliit lamang lungsod na iyon. Kaya 3,000 Israelita lamang ang sumalakay sa Hai, at sila'y naitaboy ng mga taga roon. Tinugi sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibagan ng balong silyar. Maraming napatay sa kanilang pag-urong ng pababa sa bundok. Nalagasan sila ng 36 kaya't nasiraan sila ng loob. Winahak ni Josue ang kanyang kasuutan sa matinding paghihinagpis at nagpatirapa sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din ng abo sa ulo at nagpatirapang kasama ni Josue ang mga pinuno ng Israel hanggang sa lumubog ang araw. At nangusap si Josue ng ganito, Yahweh, aming Diyos, bakit pa ninyo kami pinatawid ng ilog Jordan kung ipalulupig din lamang sa mga Amoreo? Mabuti pa'y nanatili na kami sa kabila ng Jordan. Anong gagawin ko ngayong umurong sa kaaway ang bayang Israel? Mababalitaan ito ng mga Kananeo at ng iba pang mga tagalupaing ito at pagtutulong-tulungan nila kaming lipulin sa balat ng lupa. Wala po ba kayong gagawin upang ibangon ang inyong pangalan? Ganito ang tugon ni Yahweh, tumindig ka. Bakit ka nagpapatirapa ng ganyan? Nagkasala ang bayang Israel. Nilabag nila ang aking utos. Kumuha sila ng mga bagay na iniutos kong tupukin. May inumit sila. Inilihim at isinama sa kanilang mga ari-arian. Iyan ang dahilan kaya hindi sila makaharap sa kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na pinagbabawal ko sa inyo. Tumindig ka at sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas sa pagharap sa akin, sapagkat ito ang sasabihin ko sa kanila. Ikaw rin, Israel, ay dapat tupukin sapagkat may nag-iingat sa inyo ng mga bagay na pinag-uutos kong tupukin. Hindi kayo
Hindi kayo makaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi maalis sa inyo ang mga bagay na iyan. Kaya't bukas ng umaga, haharap kayo sa akin ayon sa inyong lipi. Ang liping mapili ko sa pamagitan ng sapalaran ay hahanay ayon sa kanilang angkan. Ang angkan naman na mapili ko ay hahanay rin ayon sa kanilang sambahayan. At ang sambahayang mapili ko ay hahanay na isa-isa. Ang kakitaan ng mga bagay na pinag-utos kong tupukin ay siyang ihagis sa apoy, 10 ng kanyang sambahayan at mga ari-arian. Hindi niya iginalang ang pakikipagtipan sa akin at nagdulot ng napakalaking kahiyan sa buong Israel. Kinabukasan, maagang bumangon si Josue at pinahanay ang buong Israel ayon sa kanilang lipi at napili ang lipi ni Juda. Tinawag ang lipi ni Juda at napili sa sapalaran ang angkan ni Zera. Tinawag ang angkan ni Zera at napili ang sambahayan ni Zabdi. Tinawag ang sambahayan ni Zabdi at napili si Akan na anak ni Karmi at apo ni Zabdi na anak ni Zera. Kaya't sinabi ni Josue kay Akan, "Anak, nasa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Magsabi ka ng totoo, huwag kang magkakaila ng anuman ano ang ginawa mo." Sumagot si Akan, "Nagkasala po ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa mga bagay na samsam ko sa Jericho. May nakita ako isang mamahaling damit na yari sa Babylonia, halos 8 librang pilak at isang barang ginto na mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa sa loob ng aking tulda. Nasa kailaliman po ang pilak." Nagsugo si Josue ng 2 tao na patakbong pumunta sa tulda ni Akan. Nakabaon nga roon ang damit at nasa ilalim nito ang pilak. Iniharap nila kay Josue at sa buong Israel ang lahat ng iyon at inilatag sa harapan ni Yahweh. Dinala ni Josue at ng buong bayan ni si Akan, gayon din ang pilak, ang damit at ang barang ginto sa lambak ng kapighatian. Isinama rin nila ang kanyang asawa, mga anak, mga baka, kabayo at tupa, tulda at lahat niyang ari-arian. At sinabi ni Josue, "Ipinahamak mo kami, kaya't ikaw naman ngayon ang pahirapan ni Yahweh." At pinagpupukol nila ng bato hanggang mamatay si Akan at ang buo niyang sambahayan. Sinunog silang lahat, 10 ng kanilang ari-arian. Pagkatapos, tinabunan nila ng mga bato, naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Naglubag ang galit ni Yahweh. Mula noon, ang puok na iyo'y tinawag na lambak ng kapighatian. Chapter 8 na po tayo ng Josue. Paglupig at pagwawasak sa lungsod ng Hai. At sinabi ni Yahweh kay Josue, "Huwag ka nang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Tipunin mo ang lahat mong mga kawal at salakayin ninyo ang lungsod ng Hai. Magtatagumpay na kayo, ibibigay ko sa inyo ang hari ng Hai, ang kanyang mga tauhan, lungsod at mga lupain. Gagawin ninyo sa Hai ang ginawa ninyo sa Jericho. At wala kayong maaring angkinin doon, kundi ang kanilang mga bakahan at mga ari-arian. Maghanda kayo at salakayin ninyo ang lungsod buhat sa likuran." Inihanda nga ni Josue ang lahat niyang kawal upang salakayin ang Hai. Pumili siya ng 30,000 magigiting na mga kawal at pinalabas ng kampamento sa kalaliman ng gabi. Ganito ang tagubilin niya sa kanila, "Kumubli kayo sa dakong likuran ng lungsod, doon sa hindi kalayuan, at humanda kayong sumalakay sa anumang oras. Kami ng mga kasama ko ay sasalakay sa harapan. Pag dinugis kami ng mga tagalungsod, uurong kami gaya ng ginawa natin noong nakaraan. Aakalain nilang natakot kami tulad noong una, kaya hahabulin nila kami hanggang sa sila'y mapalayo sa lungsod. Lalabas naman kayo sa inyong pinagtataguan, papasukin niyo ang lungsod at ito ibibigay sa inyo ni Yahweh. Matapos lupigin, susunugin ninyo ang lungsod gaya ng sinabi ni Yahweh." Pinalabas nga sila ni Josue at sila'y kumubli sa dakong likuran ng Hai sa pagitan nito at ng Betel, samantala na natili si Josue sa kampamento kasama ng ibang tauhan ng Israel. Kinabukasan, maaga pa'y bumangon na si Josue at tinipon ang buong bayan. Siya at ang mga pinuno ng Israel ang nangunang patungo sa Hai. Pumunta sila sa bukana ng lungsod at nagtayo ng kampamento sa harap niyon. Sa gawing hilaga, isang lambak ang nasa pagitan nila at ng lungsod ng Hai. Nagbukod si Josue ng 5,000 mandirigma na pinangubli niya sa kanluran ng lungsod. Sa pagitan nito ng Betel, ganito ang hanay ng mga kawal sa simula ng labanan. Ang bayang Israel, sarapan sa dakong hilaga, ang mga nakakubling mandirigma sa gawing kanluran sa lambak na iyon. Nagparaan ng gabi si Josue.
Hindi nag-aksaya ng panahon ng hari at ang mga tagahay. Nang makita ang pangkat ni Josue, lumabas sila ng lungsod at sinagupa ang hukbo ng Israel sa lambak ng Jordan sa dating pinaglabanan nila. Wala silang malay na may sasalakay sa kanilang likuran. Si Josue naman at ang mga kasama niya ay nagkunwaring napipilan at umurong patungo sa ilang. Kaya tinugis sila ng lahat ng kalalakihan ng Hai hanggang sa mapalayo sila sa lungsod. Lahat ng lalaki sa Hai ay sumama sa pagtugis sa mga Israelita at naiwang walang bantay ang lungsod. Noon, sinabi ni Yahweh kay Josue, ituro mo sa Hai ang iyong sibat. Ito ibinigay ko sa inyo ngayon. Gayon nga ang ginawa ni Josue. Pagkataas ng kanyang kamay, naglabasan ang mga tauhan niya sa kanilang pinagtataguan. Pinasok nila ang lungsod at sinunog iyon. Nang lumingon ang mga tagahay, nakita nilang abot na sa langit ang usok na nagmumula sa lungsod. Hindi naman sila makasulong o makaurong, bigla silang hinarap ng mga Israelitang tinutugis nilang patungo sa ilang, sapagkat na makita ni Josue at ng mga Israelita na ang mga kasama nilang nakakublay pumasok na sa lungsod at ito'y natutupok na. Pumihit sila at dinaluhong ang mga tagahay. Dumagsa rin buhat sa lungsod ang mga Israelitang pumasok doon, kaya't ganap na napagtalikuran ang mga tagahay. Namatay silang lahat at walang nakaligtas o nakatakas sa isa man. Ang hari lamang ang binihag lang buhay at dinala ni Josue. Napatay nga ng mga Israelita ang lahat ng humabol sa kanila, pagkatapos binalingan nila ang lungsod at nilipol din ang lahat ng naiwan doon. Nang araw na iyon ay pinuksa nila ang lahat ng tao sa Hai at may 12,000 ang namatay. Patuloy na itinuro ni Josue sa Hai ang kanyang sibat hanggang sa mapatay ang lahat ng taga-roon. Walang kinuha ang mga Israelita sa nalupig na lungsod, kundi ang mga baka at mga ari-arian. Ayon sa sinabi ni Yahweh kay Josue, sinunog ni Josue ang Hai at iniwang tiwangwang habang panahon. Tulad ng makikita sa kasalukuyan, ipinabitay niya ang hari sa isang punong kahoy at binayaan doon ang bangkay hanggang sumapit ang dilim. Paglubog ng araw, ipinababa niya ang bangkay at ipinatapon sa may pintuan ng lungsod. Pinabuntunan niya ng isang malaking talumpok ng bato na makikita pa roon magpahanggang ngayon. Pagbasa ng kautusan sa bundok ng Ibal. Nagtayo si Josue ng isang dambana sa bundok ng Ibal upang parangalan si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Mga batong di tinapyas ng kasangkapang bakal ang ginamit niya sa dambana ayon sa tagubili ni Moises at nasasaad sa kautusan. Sa ibabaw ng dambanang iyon ay nag-alay sila kay Yahweh ng mga handog na susunugin at mga handog na pinagsasaluhan. Sa puok na iyon, sa harapan ng buong Israel, iniukit ni Josue sa mga bato ng dambana ang kautosang isinulat ni Moises. Lahat ng Israelita, kasama ang mga matatanda, ang mga pinuno at ang mga hukom, at pati ang mga dayuhang nakikipamayan sa kanila ay tumayo sa magkabilang panig at ng kaba ng tipan, paharap sa mga saserdoting Levita na may dala niyon. Ang kalahati ng bayi tumayo sa tapat ng bundok ng Gerizim, at ang kalahati sa tapat ng bundok ng Ibal. Ganito ang utos ni Moises na gagawin nila pagsapit ng panahong tanggapin na nila ang pagbabasbas. Sa sandaling iyon, binasa ni Josue ang kautusan, ang mga pagpapala at ang mga sumpa ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan. Isa-isang binasa ni Josue ang mga kautusan sa lahat ng taong naroon, pati sa mga babae at mga bata at sa mga dayuhang nakikipamayan sa kanila. Chapter 9. Pagkikipagkasundo ng tagagabaon sa Israel. Ang mga tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng mga hari sa kanluran ng Jordan, sa kaburulan sa kapatagan at sa baybayin ng Mediteraneo hanggang sa Libano sa dulong hilaga. Ang mga haring ito ng mga Hitiyo, ng mga Amoreo, ng mga Kananeo, ng mga Perisyo, ng mga Hivyo at ng mga Hibusyo ay nagsama-sama upang lusubin si Josue at ang bayang Israel. Ngunit nang nabalitaan ng mga tagagabaon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Hai, umisip sila ng paraan upang malinlang si Josue. Nagdala sila ng pagkain, kinargahan nila ang kanilang mga asno ng mga sakusakong lumang-luma at mga sisidlang balat na tagpian. Nagsuot sila ng mga pudpud at butas-butas na panyapak at damit na gula-gulanit. Matigas na at amagin pa ang baon nilang tinapay. Pumunta sila kay Josue sa kampamento ng Israel sa Gilgal. Ganito ang sabi nila kay Josue at sa kasama niyang mga pinuno.
ng Israel. Kami po'y galing pa sa malayong lupain. Nais po namin magkipagkasundo sa inyo. Sumagot ang mga pinuno ng Israel. Baka kayo mga taga rito, hindi kami maaari magipagtipan sa inyo. Nagmamakaawa sila kay Josue. Handa po kami maglingkod sa inyo. Tinanong sila ni Josue, sino ba kayo? Saan kayo galing? At ganito ang kanilang salaysay. Buhat po kami sa napakalayong lupain. Nagsadya po kami sa inyo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol kay Yahweh na inyong Diyos. Narinig po namin ang ginawa niya sa Ehipto. Nalaman din po namin ang ginawa niya sa dalawang haring Amoreo sa silangan ng Jordan. Kay Sihon, hari ng Hesbon, at kay Og, hari ng Basan, na nakatira sa Astarot. Kahit sinugo po kami ng aming matatanda at mga kababayan, nagdala po kami ng baon at naglakbay hanggang dito upang magkipagkita sa inyo at paabutin sa inyo na kami handang maglingkod sa inyo. Marapatin po sana ninyo magkipagtipan sa amin. Tingnan po ninyo ang tinapay na baon namin, mainit pa po yan nang umalis kami sa amin, ngunit ngayon matigas na at amagin. Bago pa rin ang mga sisidlang balat na iyan ng aming lamnan, tingnan po ninyo sira-sira na ngayon at bat-bat ng tagpi. Gulag-gulanit na po itong aming kasuutan at pudpud na itong aming mga panyapak sa kalayuan ng aming nilakbay. Tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain na hindi samangguni muna kay Yahweh. Kaya't nagkipagkasundo sa kanila si Josue at nangako na hindi sila papatayin. Nangako rin ang mga pinuno ng Israel. 3 araw pagkatapos mapagtibay ang kasunduan, nalaman ng mga Israelita na hindi pala taga malayo ang mga taong iyon, kundi sa mga lupain ding iyon nakatira. Kaya lumakad sila at pagkatapos ng 3 araw ay natagpuan nila ang mga tinitirahan ng mga taong iyon, ang mga lungsod ng Gabaon, Kafira, Birut at Kiryat Jearim. Ngunit hindi mapatay ng mga Israelita ang mga taong iyon sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nanumpa sa kanila sa ngalan ni Yahweh. At nagbulong-bulungan ang bayan laban sa gayong pangyayari, kaya't nagpaliwanag ang mga pinuno. Nakipagtipan kami sa kanila sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi namin sila maaring galawin ngayon. Kailangan galang natin ang kanilang buhay. Kung hindi, baka tayo parusahan ng Diyos dahil sa sumpang aming binitiwan sa kanila. Hayaan ninyo silang mabuhay, gagawin natin silang tagapangahoy at taga-igib. Ipinatawag naman ni Josue ang mga taga-Gabaon at kanyang sinabi, bakit ninyo kami nilinlang? Bakit ninyo sinabing kayo taga-malayo, gayong taga-rito pala kayo? Dahil sa ginawa ninyo, sinusumpa kayo ng Diyos, buhat ngayon magiging alipin namin kayo, tagapangahoy at taga-igib sa bahay ng Diyos. Samagot sila, ginawa po namin yun sapagkat napatunayan namin na talagang iniutos ni Yahweh na inyong Diyos sa lingkod niyang si Moises na ipamahagi sa inyo ang mga lupain ito at lipulin ang lahat ng taong nakatira dito. At ngayon kayo ngay dumating na, natatakot po kaming baka kami lipulin ninyo. Kami po ay nasa ilalim ng inyong kapangyarihan ngayon. Gawin po ninyo sa amin ang inyong marapatin. Kahit ipagtanggol ni Josue ang mga taong iyon at hindi pinabayaang patayin ng mga Israelita, sabalit sila ginawa niyang mga alipin, tagapangahoy, taga-igib sa bahay ni Yahweh, na natili sila sa kalagayang iyon hanggang ngayon at naglilingkod sa bahay ni Yahweh saan man sila kailanganin. Chapter 10. Nalupig ang mga Amoreo. Nabalitaan ni Adonizedek, hari ng Jerusalem, na nilupig at tinupok ni Josue ang lungsod ng Hai. Nabalitaan din niya ang ginawa ni Josue sa hari at sa mga taga-Hai, at ang ginawa niya sa hari ng Jericho at sa mga taga roon. Nalaman din niya na ang mga taga-Gabaon na nakipagtipan at nakikipamayan ngayon sa mga Israelita. Labis itong ikinabahala ng mga taga-Jerusalem, sapagkat ang Gabaon ay kasinlaki ng mga lungsod na may sariling hari, higit na malaki kaysa Hai, at magigiting ang kanyang mga mandirigma. Kaya nagpasugo si Adonizedek kay Hoham, hari ng Hebron, kay Periam, hari ng Jarmut, kay Japhia, hari ng Lakis, at kay Deber, hari ng Eglon. Ganito ang kanyang panawagan, kailangan namin ang inyong tulong, kailangan salakayin ang Gabaon sapagkat ang mga taga roon ay nakipagkasundo kay Josue at sa mga Israelita. Nagkaisa nga ang 5 haring Amoreo, ang mga hari ng Jerusalem at ng Hebron, ng Jarmut, ng Lakis at Eglon, at pinlaligiran nila at sinalakay ang Gabaon. Nagpasabi naman kay Josue sa kampamento ng Gilgal ang mga taga-Gabaon, huwag po ninyo pabayaan itong inyong mga abang alipin,
Pumarito po kayong madali upang kami sakluluhan. Iniligtas mo kami. Pinagtulong-tulungan po kami ng lahat ng mga haring Amoreyong nanirahan sa kaburulan. Kaya nga't sumaklolo si Josue buhat sa Gilgal. Kasama ang lahat niyang mga kawal na pawang magigiting na mandirigma. Sinabi ni Yahweh kay Josue, "Huwag kang matakot sa kanila, ako ang bahala sa inyo. Magtatagumpay kayo laban sa kanila, wala isa man sa kanilang makalalaban sa inyo." Umahon si Josue buhat sa Gilgal ng gabi ring iyon at dinatnan niyang hindi handa ang mga kaaway. Niloob ng Diyos na masindak ang mga ito pagkakita sa kubunay ng Israel. Pinuksa sila ng mga Israelita simula pa sa Gabaon. Tinugi sila sa paglusong sa Beth-horon hanggang sa Aseka at sa Maseda. Samantalang tumatakas sila sa pag-uusig ng mga Israelita, pinaunalan sila ni Yahweh ng malaking butil na yelo buhat sa langit at napakaraming namatay. Marami pa ang namatay sa bagsak ng yelo kaysa patalim ng mga Israelita. Noong araw na ang mga Israelita ay papagtagumpayan ni Yahweh laban sa mga Amoreyo, nakipag-usap si Josue kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na naririnig ng buong bayan. "Huminto ka, araw, sa tapat ng Gabaon, at ikaw rin buwan sa lambak ng Ayalon." Tumigil nga ang araw at di kumilos ang buwan hanggang sa malupig ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Nasusulat ito sa aklat ni Jaser. Tumigil ang araw sa rurok ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Kailan may hindi pa nangyayari at hindi na muling mangyayari na si Yahweh ay sumunod sa isang tao at nakikipaglaban sa panig ng Israel. Bumalik sa Gilgal si Josue at ang tauhan niya. Nakatakas ang 5 hari at nagtatago sa yungib ng Maseda. Ngunit may nakaalam na doon sila nagtatago at ito'y ipinasabi kay Josue. Kaya't iniutos ni Josue, "Takpan ninyo ang malalaking bato ang bunganga ng yungib at inyong pabantayan. Ngunit huwag kayong titigil doon, habulin ninyo ang kaaway, unahan at harangin upang huwag makapasok sa kanilang lungsod. Inilagay na sila ni Yahweh sa inyong kapangyarihan at sila nga'y pinuksa ni Josue at ng kanyang mga kawal hanggang sa halos naubos na sila. Ang ilang di napatay ay nakapasok sa loob ng lungsod. Bumalik na lahat sa kampamento sa Maseda ang mga kawal ni Josue. Buhat noon, wala nang mga has gumawa ng anumang laban sa Israelita. Iniutos ni Josue sa kanyang mga tauhan, "Alisin ninyo ang takip na bato sa bunganga ng yungib. Kunin ninyo ang 5 haring iyon at iharap sa akin." Gayon nga ang ginawa nila. Inilabas sa yungib ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmuth, ng Lakis at ng Eglon. Nang nasa harapan na ni Josue ang 5 hari, tinipon niya ang kanyang mga mandirigma at iniutos sa mga pinuno, "Hali kayo, tapakan ninyo sa batok ang mga haring ito." At gayon nga ang ginawa nila. Pagkatapos sinabi sa kanila, "Huwag na kayo matatakot o panghinaan ng loob. Ganito ang gagawin ni Yahweh sa lahat ninyong mga kaaway." Ang 5 hari ay pinapatay ni Josue at hanggang hapong ipinabitin sa 5 punong kahoy. Nang lulubog ng araw, ipinababa sila sa pagkabitin at ipinatapon sa yungib na pinagtaguan nila. Ang bunganga ng yungib ay pinatakpan ng malaking bato na naroon pa magpahanggang ngayon. Nang araw ring iyon, nasakop ni Josue ang Maseda at pinatay ang hari roon. Nilipol din niya ang buong bayan at wala siyang itinirang buhay isa man. Ginawa niya sa hari ng Maseda ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Buhat sa Maseda, nagpatuloy sa Libna si Josue at ang mga Israelita at sinalakay iyon. Ibinigay ni Yahweh sa kanya ang kapangyarihan, ang hari at ang lahat ng mamamayan doon. Pinatay nilang lahat ang mga taga roon at walang natira isa man. Ginawa ni Josue sa hari ng Libna ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Pagkatapos ng Libna, pinuntahan naman ni Josue at ng mga Israelita ang Lakis. Pinaligiran nila ito at sinalakay. Sa 2 araw ng labanan, muli silang pinagtagumpay ni Yahweh. Nilipol din nila ang lahat ng taga roon tulad ng ginawa nila sa Libna. Si Huram na
Si Huram na hari ng Geser ay sumaklolo sa taga-Lakis, ngunit hinarap sila ni Josue at walang itinirang buhay sa kanyang mga tauhan. Buhat sa Lakis, nagtungo si Josue at ang mga Israelita sa Eglon. Pinaligiran niya iyon at sinalakay sa araw ring iyon. Nalupig nila ang Eglon at pinatay ang lahat ng taga roon, pares ng ginawa nila sa Lakis. Pagkatapos ng Eglon, si Josue at ang buong hukbo ng Israel ay umahon sa mga lupaing bulubundukin at sinalakay nila ang Hebron. Nasakop nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng taga roon, buhat sa hari hanggang sa kahuli-hulihang mamamayan. Gayon din ang ginawa nila sa mga bayang nasasakupan ng Hebron. Tinupok nila ang lungsod at walang iniwang buhay gaya ng ginawa nila sa Eglon. Binilangan naman ni Josue at ng buong hukbo ng Israel ang Deber. Binalingan naman ni Josue at ng buong hukbo ng Israel ang Deber. Nilupig nila ang lungsod at ang mga bayang nasasakop nito. Pinatay nila ang mga hari at nilipol ang lahat ng mamamayan. Ginawa rin nila sa Deber ang ginawa nila sa Hebron, sa Libna at sa kanilang mga hari. Nilupig nga ni Josue ang lahat ng lupain sa dakong timog, ang mga kaburulan, ang Nigib, ang kapatagan at mga gulod. Nilupig nila ang kanilang mga hari at pinuksa ang lahat ng mamamayan ayon sa utos ni Yahweh. Nilupig niya silang lahat buhat sa Kades Barnea hanggang sa Gaza, ang buong lupain ng Gosen hanggang sa Gabaon sa dakong Hilaga. Sinikap niya ang lahat ng mga lupain at mga kahariang ito sa loob lamang ng isang tuloy-tuloy na pananalakay. Sapagkat si Yahweh na kanilang Diyos ay katulong ng Israel sa kanilang pagkikilaban. Pagkatapos bumalik si Josue at ang buong hukbo ng Israel sa kampamento ng Gilgal. May oras pa po ba tayo? Ayan, hanggang dito po tayo sa chapter 10. Salamat sa Panginoon dahil natuloy-tuloy po natin na walang atake, walang gaanong ubo. Dahil nga po kapag ako'y nagbabasa ng Biblia ay nandyan po ang mga ubo na hindi po naiintindihan ng aking isipan. Ngunit alam po natin na may kaaway na nanggugulo, nang-iistorbo sa atin. Kaya sa pangalan ni Jesus ay wala siyang magagawa. Kaya mga kaibigan, nakita ko po yung pagsuway ni Akan sa mga tagubili ni Yahweh na walang kukuhanin kahit ano. Ngunit si Akan siguro ay nanghinayang kung ito'y susunugin lang din naman o kaya ay ihahandog kay Yahweh. Kaya ang ginawa ni Akan ay kinuha niya yung mga bagay na kanyang nagustuhan. At dahil sa kanyang ginawang pagkakasala sa pagsuway sa utos ni Yahweh kay Josue at sa mga Israelita, ay natalo po sila ng hay sa unang pasok nila sa pagkikipagdigma ay napatay pa ng mga tagahay ang ibang tauhan ng Israel. At yun po ang dahilan ay ang pagnanakaw ni Akan sa mga bagay na para kay Yahweh. Yan po ang pagsuway. Bagamat ang panahon ngayon ay wala po nga sinasabi si Yahweh na digmaan sa buong Pilipinas, ngunit mula Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga Pilipino na naninirahan sa bansa natin ay talagang nakakagawa po tayo ng pagkakasala kay Yahweh. Sumusuway po tayo sa salita ni Yahweh. Ngunit mapalad pa rin tayo mga kaibigan dahil si Akan po, nung nakita po na talagang nagkasala, nagnakaw, ay talagang pinatay sa pamagitan ng bato. At mula sa kay Akan, sa kanyang asawa, mga anak, lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, pati lahat ng kanilang kabuhayan, pati tulda, ay kasama pong pinasunog ni Josue. Dahil yun po ang kautusan ni Yahweh. Kaya nga po napakahirap sumuway sa salita ng Diyos, lalo na po sa panahong ito. Kasi meron po talagang palo na kapalit sa ating pagsuway. Ano po?
Kaya mga kaibigan, manatili po nawa ang ating magandang relasyon sa Diyos, ang ating marubdob at malalim na pananalig sa Diyos ay manatili nawa sa ating mga buhay at tulungan tayo ng Panginoon na hindi po tayo maging pasaway upang sa ganon hindi po tayo makakaramdam o makaka-experience ng palo ng ating Panginoon dahil tayo po ay sumuway. Kundi minsan ang Diyos ay namamalo dahil mahal niya tayo at itinutugid niya po tayo. Ngunit kung ang isang bagay na alam natin na mali na at ginawa pa rin natin, ayun na po talagang nananadya na po tayo, nasaktan ang damdamin ng ating Diyos at sirain ang karangalan ng kanyang dakilang pangalan. Kaya mga kaibigan, ano lang po tayo, stay put lang po tayo sa salita ng Diyos upang sa ganon hindi po tayo maligaw, hindi po tayo maging pasaway dahil kung tayo po ay may takot sa Diyos, takot din po tayong gumawa ng kasalanan. Kaya yun po ang mga mensahe dito po sa aklat ni Josue from chapter 6 to chapter 10 ay napakarami po akong nakita na magagandang mensahe ng Diyos. Meron pong warning, may blessing at meron pong anong tawag dito? Pagtutuwid. At salamat sa buhay ni Josue dahil nandoon po nanatili ang kanyang katapangan. Pero meron pa po pala akong isang nakita dito mga kaibigan. Dahil hindi alam ni Josue na si Akan ay nagnakaw ng mga bagay na para kay Yahweh. Si Josue ay parang nagreklamo din siya sa Panginoon na bakit ganon ang nangyari. Sabi niya, mas mabuti pa hindi niyo na lang kami pinatawid sa Jordan at nanatili na lang kami sa kabila. Ngunit meron po tayong mga bagay na kunyari Panginoon, bakit naman ganon? Pero may mga bagay po na miyembro ng ating pamilya na gumawa ng mali na hindi po natin nalalaman. Kaya minsan nakakatuwa pong isipin na ang Panginoon ay tumayo ka. Kumbaga ano ba dyan ang iniiyak-iyak mo? Yan, ano bang sinisentimiento mo? Kumbaga sa ating term bilang tao. Alam mo ba na ang asawa mo, kunyari anak mo ay gumawa ng ganito? Kaya nagkakaganyan ang pamilya. Kaya yun po, iwasan na po natin gumawa ng mga bagay na mali. Salamat sa Diyos dahil gaya din ang pakikipagtipan ng Diyos kay Moises, ay yun na rin ang kanyang pakikipagtipan kay Josue. Alam niyo mga kaibigan, may naalala po ako dun sa ating mga binasa bago si Moises namatay. Sa bawat sitwasyon na ang mga Israelita ay sumusuway at nagrereklamo at talagang halos hindi nakikita yung ginagawa ng Diyos sa buhay nila na within 40 years ginabayan sila ng Panginoon, hindi sila nagtrabaho, hindi sila naghanap buhay. Pero talagang binigyan sila ng Panginoon ng pagkain sa loob ng 40 years at nagrereklamo pa sila. Ang dami lang reklamo at pagsuway. Naroong gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan nila. At every time na sinasabi ni Yahweh kay Moises, patayin ko na talaga yan, lilipulin ko na talaga yan. Mga kababayan, mga pasaway talaga yan. Dito ko po nakita na kapag si Moises ay nagkipag-usap kay Yahweh na, kumbaga, wag naman Lord, yan. Kung gagawin nyo yan, pati ang aking pangalan, sabi ni Moises, ay burahin nyo na sa aklat ng buhay. Ibig sabihin mga kaibigan, ang Diyos nakakatuwa, nakikinig din pala siya sa tao. Yes, nakikinig. Hindi lang po tayo nakikinig sa Diyos, kundi ang Diyos po ay nakikinig din sa ating mga sinasabi sa Kanya na, Lord, ako po pag nagpray ako ganito Pag meron po akong nakitang mga pasaway sa aking pamilya, sinasabi ko, Lord, huwag niyo naman pong paluin kasi once po na pinalo ninyo, ako rin po yan ang unang-unang masasaktan. Kaya ang Diyos po ay nakikinig din sa atin kapag tama ang puso natin sa harapan ng Diyos na tayo po ay umaapila sa Kanya na wag naman Lord, bigyan mo pa ng chance, bigyan niyo pa po ng pag-asa.
ang Diyos po ay nakikinig din sa ating sinasabi at inusunod din niya ang ating kahilingan. Kaya mga kaibigan, hindi lamang po ang Diyos ang nakikinig sa atin, nakikinig din po ang Diyos sa buhay natin. Dahil kung hindi po nakikinig ang Diyos sa napakadaming atake, kagabi may atake na naman ako, talagang bawat atake ko, isinasabi ko lang sa Lord, Lord, wag naman po muna ngayon ha. Wag niyo po muna akong kuhanin. Masaya pa po ako na makasama aking pamilya. Masaya pa po ako sa aking mga ginagawa. Na-excite pa po ako magbasa ng iyong salita sa aking YouTube channel. Maya-maya po mga kaibigan, wala na naman po yung hingal na halos hindi ka hinahabol ko ang aking hininga. Ngunit ang Diyos po ay talagang parang inilagay na yata ng Diyos ito, pinahintulutan na mailagay ito sa aking physical na katawan. Ang sakit na ito, ang mga atake na ito, para makita ng Diyos na maya't maya ay nananawagan ako sa Kanya, nanalig ako sa Kanya. Kasi mga kaibigan, kung wala akong sakit na breast cancer, kung wala akong sakit sa puso at kung ano-ano pang mga sakit na aking nararamdaman, tapos sagana ang buhay ko, ay siguro makakalimutan ko ang Panginoon. Pero sa panahong ito, pag meron po tayong raranasan ganito, ay maya't maya po ang ating puso't isipan ay nasa Panginoon. Kaya mga kaibigan, yun, may mga kanya-kanya pong proseso ang ating Diyos sa ating mga buhay. Ngunit tandaan po natin, hindi lamang po tayo ang nakikinig sa Diyos. Nakikinig din po ang Diyos sa atin. At bibigyan din po niya tayo sa ating mga kahilingan. Ayan mga kaibigan, hanggang dito na lamang po ang aking video for today, ang ating Bible reading, at loobin ng Diyos sa araw ng bukas ay makapagpatuloy po tayo. Nasa 42 days na po tayo ngayong hapon. Purihin po ang ating Diyos, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Salamat sa ating Panginoong Hesus na ating Diyos tagapagligtas, na tayo ay tinubos niya na sa kasalanan. Lagi po tayo mag-retouch ng ating pananampalataya sa Panginoon upang sa ganon, huwag pong makita ng Diyos na tayo po ay nanlulupaypay. Ano po? So, purihin po si Yahweh sa kanyang kabutihan at salamat sa Diyos sa hapong ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.